good morning. Ito yung motor na kinuhanan ng mga magpo-full wave ng full wave type. Dito galing yung kanilang Churi na sa full wave. Yan. Ito yung kanyang socket ng stator. Itong dalawang to, light coil at charging coil. Yan. Ito nung nakaraan pinagawa sa akin, bilisan. Dahil nagmamadali sila at may pumuntahan, akin convert to sa DC. Ito. DC na 4-pin CDI lipan. Dahil nagmamadali sila, wala akong time mag-check kung okay yung CDI nito dati or yung kaniyang stator. Pero ito malayong naibiyahe, parting abot pa siya ng Tagaytay, Lemery, gano'n. Nung dumating sila sa Tagaytay, nakakita daw siya sa pinagawa, pinabalik niya basta pinagawa niya para mabalik yung kanyang CDI na original. Ito dito pinalitan nila yan bago pinalitan. Ito brand new. Wala alam kung genuine or hindi. Pero ito ang nangyari. Hindi sila nakauwi dito kasi ayan, nasunog. Pero nung ginawa ko dito nung isang araw, siguro 3 days, okay naman to, walang problema to. Nung lang paltan ito, saka lang comment nyo kung paano bakit to nasunog. Pinalitan lang nito ng brand new. Ito lang pinalitan. Bakit nasunog to? Kung halimbawa sabihin nyo naman na yung pagkakabit ko ng DC may problema, ayan to, nakabukod siyang wire. Tapos tinanggal daw yung sa dyan CDI, binalik ito original. Kasi pagkakabit ko naman yan, pwedeng ibalik yung original. Pwede yan. Saka wala dito, wala naging sunog dito. Binaklas ko to kasi ito yung binalutan nila ng kulay. Sineck up nila yung pagkakabit ko dito. Wala naman siya dito ang problema. Dito lang. Comment nyo kung anong possible naging problema ito, bakit nagkaganito ako, sunog. Eto, pagka mamaya kasi pag ito'y sobrang lakas ng bigay ng kuryente, pumunta dito, gagawin ko ito mamaya ng remedyo. Dito, papakita ko sa inyo mamaya yung aking turbocharge version 3 na sa mga full wave na may problema ako, yung nag-overcharge na full wave. Pag halimbawa walang battery, papalo siya ng umabot ng mga 30 volts. Yung kasi ng kalimitan sakit nito. Mamaya, pakita ko sa inyo yan kung paano ko gagawin. Ito na mapalitan ko na ito ng harness, kaya hindi ko pag binabaklas. Papalitan ko ng harness. Papalitan ko na, delikado na to. Daming repair. Yan Palitan ko na yun mamaya. Hinila pala ito dito sa atin. Malayo doon pinaghilahan ito. Kasi dalan-dalan repair doon. Ganyan yung nangyayari sa halip na nakaminos. Ayan, lalo pang lumala. So mamaya papakita ko sa inyo ang ginagawa ko dito. Sa mga nagpa-full wave diyan ng kanilang mga motor, yung may mga nagkakaproblema yung anyong pagkaka-full wave sa inyo, yung matakaw yung battery, lumulobo, tapos hindi rin mag-charge ng ayos at pumuputok yung mga ilaw. Pakita ko sa inyo mamaya remedyo doon. Yung remedyo naman yun, matagal na yung ginagawa sa mga Motorstar na sa una. Yung mga sa unang Motorstar, mga 150cc na sa una, way back pa, yung kuwan pa. Parang yung Motorstar na yun, wala pang Rusi, meron na nun. Marami na akong ginawang ganun. Nakita ko yung kanilang pagkakako nito. Okay. Ito po yung ating sinasabi na version 3. Ang makikita nyo na merong ganito, yan po ay capacitor.
Capacitor yan. Tapos are ay diode para hindi bumalik ang power niya doon sa stator. Ang lagi pong nakikita ko dati ng ganito, yung mga sa unang ganito na full wave, malimit nun yung Motorstar 150 saka 200. Meron yung lagi nito kakabit nandito naka string tube dito sa part na to. Ito yung may bukol. Yun ang matitibay ang charging system na full wave. Pag kasi magkakabit kayo nito, halimbawa nag full wave, yung half wave ginawang full wave, di ba, katagalan nagluluko ang kanyang charging system at laging nasisira to. Laging palit ng palit at saka yung battery lumolobo. Ito po ang solusyon doon. Ito. Pero ito, pag magkakabit kayo nito, magdedepende siya sa value ng output nito. Susukatin lagi ang value ng output nito at kung gaano kalakas ang gusto nyong ipabato dito sa battery nya, magiging charging. Ito lang magko-control. Kaya ko lang nilagyan ito ng diode dito para hindi bumalik yung karga doon. Bawa buhayin nyo yung susi, patay yung makina, hindi babalik doon yung power. Tsaka kung ano man mangyari dito, magkaroon man dito na grounded sa labas, hindi siya maapektuhan nito. Ganun kasi ang nangyari, kaya ito'y nasunog. Kasi nabigla, ang lakas ng galing dito, nasunog ang wire ng mga nag-iinit kasi sobrang lakas ng inilabas niya na amperahe. Mataas kasi ang amperes no, kaya siya nasunog. Pero kung mababa lang ang amperes no, hindi siya masusunog. Ganito lang yan. Ito ang input niyan ay ito. Input, output, positive yang paras pula. Ang negative niyan itong green. Ginawa ko siyang color coding para in case na bawa masiraan dito sa ibang lugar, hindi kusuhan malayo dito sa akin. Pag nakita ng mekaniko yung color coding na yan, unless talaga yung mekaniko nagmimika-mekanikohan lang, hindi alam yon. Pero kapag ang mekaniko ninyo ay talagang marunong tumingin ng wire, alam yan. Kasi ito green, tapos ito dalawang pula, ibig sabihin ito positive itong dalawa, negative yung isa. Okay, mamaya testing natin ang output nyan. Yung pure output nito. Ay, tinanggal ko yung fuse. Aalan nyo sa battery. Yan. Ay, baliktad. Ayan. Pa-birit ako daw. Pa-rev ako. Yan, ganyan lang siya. Hindi siya bababa. Hindi rin tataas ang sagad, steady lang yan dyan, kaya hindi siya taas baba ang voltage. Parang charger na yung di kuryente, yung ating charger ng battery mismo, ganun na mga mangyayari dyan. Buhatin ngayon kapag may battery. Bye, diba, stable lang yan. Naka-stable yung power niya.